Dako na po tayo sa ating, bago po pala yun, bigyan ko po kayo ng recap. Nagsimula yung ating Catholic Life in the Spirit Seminar. Sinimulan po ito yung topic na introduction or overview of what the Catholic Life in the Spirit Seminar is all about. Tapos po, sinundan ito ng topic na God's Love o pag-ibig ng Diyos. Binahagi sa atin na ating tagapagsalita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. So ngayong hapon ito, this day na lang kasi iba-ibang time zone natin. Napaka-bless po natin sa next topic po natin. Ito yung topic na new life o bagong buhay. Ibabahagi sa atin ng ating tagapagsalita kung paano po tayo magkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. And this afternoon, we are blessed for the Lord to send to us a speaker to talk about this topic. Our speaker comes from a political family in the North. He is the son of the late Congressman Floro Crisologo and former Governor Carmeling P. Crisologo from the province of Ilocos Sur. In the early 90s, his film biography entitled Bing Bong, the Vincent Crisologo story, was shown in the public and was a blockbuster hit. Formerly elected as city councilor in the 1st District of Quezon City for 2 consecutive terms, and also as congressman for 4 terms, and at present, his son took his place as congressman of the same district in Quezon City. Pero in above all that, brothers and sisters, he's been faithfully serving the Lord for 39 years by the way of sharing how God can give us a new life with Jesus. So, brothers and sisters, let us welcome with the love of the Lord, the head servant of the Lafla Catholic Charismatic Renewal Ministry, Brother Vincent Bingbong Crisologo. Maraming salamat, Brother Vincent. Magandang umaga, hapon ho sa inyong lahat. At umaga sa ibang lugar, kung may nakikinig sa ibang lugar po, mapalad po tayo at sabi nga ni Lord, many are called but few are chosen. Madami yung tinawag dito sa Life in the Spirit Seminar na ito, ngunit ko konti ang napili. Bakit many are called but few are chosen? Kasi pinili tayo, siguro gusto na rin ni Lord na maayos ang ating buhay. And that way is to enter a Life in the Spirit Seminar. Alam niyo po, lalo-lalo na itong bahaging ito, ang bagong buhay, pag-uusapan natin. Kaya sabi ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 6, sabi niya, to be controlled by the human nature results in death, but to be controlled by the Holy Spirit results in life and peace. Kaya nga may life in the Spirit tayo, para matutunan natin kung paano ang Espiritu Santo ang magkukontrola ng buhay natin. And today, after the other topics, ang ating topic ay tungkol sa bagong buhay. Natisiguro ko po na lahat tayo ay napakadami natin gustong baguhin sa ating buhay. Mga iba sa atin, siguro gusto natin baguhin sa buhay natin ay yung kahirapan sa buhay. Mga iba sa atin ay yung kalungkutan sa buhay. Gusto natin baguhin. Siguro pumanaw ang ating mga ibang mahal sa buhay na COVID o nagkasakit. So, iba-iba hong bahagi ng buhay natin. Siguro mga iba sa atin, ang gusto natin baguhin sa buhay natin ay yung ating trabaho, yung ating negosyo, yung ating ugnayan sa ating pamilya. So, there are many areas of our life na gusto natin baguhin. And today, let us hope that with all these talks na madidinig natin sa Life in the Spirit Seminar, let us hope that God will open our eyes, mabuksan ang ating mata para makita natin kung paano natin madama ang pag-ibig ng Diyos, paano natin madama ang bagong buhay na inaalok ng ating Panginoon. Kaya itong araw na ito, bago tayo mag-umpisa tayo po ay manalangin para buksan ng ating Diyos ang ating buhay. At makita natin kung paano tayo makalapit sa Panginoon.
Panginoon, itong hapon na ito, madaming mga sumasanib dito sa Life in the Spirit Seminar. Kasi gusto rin nilang madama ang buhay ng Espiritu, Panginoon. Pambayaan mo, Lord, na sana'y mabuksan ang aming mga mata sa iba't iba't bahagi ng aming buhay para makita namin ang liwanag. Mga iba sa amin, Lord, matagal ng kadiliman ang nakikita namin sa aming buhay. Pero sa mga sandaling ito, Lord, we ask you, Lord, open our eyes and open our ears, Lord, so that we may know you in our Life in the Spirit Seminar. Open our eyes, Lord. Oh, yes, Lord. We want to see Jesus. Gusto ka namin makita, Lord. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to live. Tulungan mo kami, Lord, para mapakinggan namin ang liwanag mo. Open our hearts, Lord. We want to feel Jesus. Open our eyes, Lord. Yes, Lord. We want to see Jesus. Gusto ka namin makita, Lord, kasi ang nakikita namin sa aming buhay ay mga kalungkutan, kahirapan. Babayaan mo, ikaw naman ang aming makita, Panginoon. And say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our hearts, Lord. We want to feel Jesus. Oh, Lord, gusto ko namin makita sa aming buhay kasi tagal na, Lord, hindi ka namin nakikita. Ang nakikita namin, Panginoon, kahirapan, kahit kalungkutan, kahit patian. Lord, sawang-sawa na kami. Kaya, today, Lord, we ask you, assure us, Lord, gusto namin madinig na nandiyan ka, Panginoon, na huwag namin damdamin ang kasawian na napagdanasan namin. So namin marinig, Lord, na may bukas pa ang aming buhay kung kasama ka namin. Damdamin ang kasawian. Oo, kapatid, ano man ang pinagdaanan mo, huwag mong damdamin. May bukas pa. May bukas pa ang iyong buhay. Babaguhin ito ang iyong buhay. Sikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay kapatid, iilaw rin. Basta mababagoy ng Diyos ang iyong buhay. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa.
Edwin, tutulungan ka ng Diyos na may buhay. Lady, Joseph, ang yun, iyong pagdaramdam, dalangin mo ngayon sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Salamat, Lord. At aasahan namin ang iyong pangako na may bukas pa ang aming buhay. Kaya itong hapon na ito, Lord, papakinggan namin kung paano mong babaguhin ang aming buhay. Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, today, brothers and sisters, God has blessed us with this seminar. Totoo naman yung sinabi ko, di ba? Lahat kayo na nakikinig ngayon, lahat tayo, meron tayong gustong baguhin sa ating buhay. Pati kami, pati ako. I still have many things that I want in my life to change. Kaya nga, dapat kahit na bagong buhay na tayo, hindi tayo buhay bitaw sa ating Panginoon. Kaya nga ho, kung tinitignan mo, ay ano ba ang nakaraan natin? At ano ba ang magiging bagong buhay natin? Let's look at the past. Tignan natin ang nakaraan. Ano ang nakaraan? Pagka may problema tayo, saan tayo tumatakbo? Sa kamunduhan, di ba? Pagka meron tayong mga kalungkutan sa buhay, saan tayo tumatakbo? Di ba? Sa kamunduhan. Let me give you an example. Ngayon masakit ang ulo mo. Anong maiisip mo kaagad? Inom ng gamot, di ba? O magpapamasahe. Kung nauhaw ka, inom ka agad ng tubig. Kung may problema ka sa pera, mangungutang ka. No? Kung isipin mo sino yung mautangan, sa mga gawa ng paraan. You see, those are the realities in our life. But let me remind you, yung verse na kinote ko kanina, ito ang susi sa bagong buhay. Romans chapter 8, verse 6. Ang sabi ni San Pablo doon, to be controlled by the human nature results in death. But to be controlled by the Holy Spirit results in life and peace. Nung araw ang nagkukontrola sa buhay natin, human nature eh. Pagka may galit ka, gaganti. Human nature yun eh. Pagka uhaw ka, iinom. Human nature. Pagka may utang ka, o may kailangan mo ng pera, maghahanap ka ng pang-uutangan. Human nature yun eh. But the Lord says very clearly in Romans chapter 8, verse 6, when you are controlled by the human nature, the result is death. But when you are controlled by the Holy Spirit, the result is life and peace. Balikan mo yung buhay mo, kapatid, ngayon. Makikita mo that many times in your life, laging huli ang Diyos sa buhay natin. Laging pagka may problema o may kailangan, kamunduhan ang kasagutan. Ang Diyos, huli sa buhay natin. Ginagawa natin ang Diyos na Diyos de remedyo. Pagka wala ng remedyo, doon tayo tatakbo sa Diyos. Yun ang lumang buhay natin. Sa bagong buhay natin, babaguhin natin. Bagong buhay natin, anything, unang Diyos.
huli ang kamunduhan na paraan. Kunyari, let's go to an ordinary thing. Nag-go-golf ka. Malapit ka na sa butas. Ipapat mo. Bago mo isipin kung sa kaliwa mo idadaan o sa kanan, Lord, saan ko ba idadaan? Una lagi ang Diyos. Lalabas ka sa bahay. Ang una, lagi ang Diyos. Lord, saan ako dadaan? Papunta sa opisina. So, hindi ko sinasabi masama ang kamunduhan. Ang sinasabi ko lang ay ayon sa banal na kasulatan, kailangan nagkokontrol sa buhay natin ay ang Espiritu ng Diyos. Alam ko yun eh. Kasi naranasan ko eh. Nung araw, lumang buhay ko, I was controlled by human nature. Kaya, ano naging resulta? Wasak-wasak ang buhay ko. Oo, kilala ko rin ang Diyos noong mga panahon na yon. Sapagkat nakapag-aral rin po ako, mapala din ako nakapag-aral sa isang katolikong eskwelahan sa Lasal University College panoon. Doon, tinuruan rin kami magdasal, magsimba. At nagsisimba rin ako. Nagdadasal rin po ako. Kaya lang, kung nagsisimba ako, nagdadasal ako, parang routine na lang yon. Kuminsan, kaya ako nagsisimba kasi madaming chicks sa loob ng simbahan. Kasermon, lalabas ako. Kaya lang, parang obligasyon yung pagsisimba na. So, sumusunod rin ako, parang spiritual. Kaya lang, hindi number one ang Diyos sa buhay ko. Kaya, ano nangyari sa buhay ko? Wasak-wasak. Oh, God gave me many things when I was young. You know, para makita nyo kung paano nawasak ang buhay ko, because I was controlled by human nature. You know, I come from a political family. Pagkabata ko, my father was a congressman for 18 years. Ang nanay ko, gobernador po ng 8 taon. Sabay ho yan. And so, because my parents were politically powerful in our province in Ilocos Sur, at the young age of 18, may sarili na akong pera, may sarili akong kotse, may sarili akong bahay. You know, God has already blessed me with many things. Kaya lang, hindi number one ang buhay, ang Diyos sa buhay ko eh. Kaya ano nangyari? Naging wasak-wasak. I did not know how to appreciate and thank God for what He has given me. Unang mundo. Kaya ang buhay ko doon noon, nakakahiya nung panahon na yon. Ang buhay ko ay isang buhay na hindi pwedeng ipagyabang. Araw-araw, nightclub, may ibang babaeng kasama, daming pera, daming bodyguard, daming baril. No? So, nakakaya ang buhay ko. But one day, siguro naniniwala kasi ako, mga kapatid, na sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, even your names are carved in the palm of my hands. Ang bawat raw pangalan ho natin ay nakaukit sa kanyang palad. Pangalan mo, sister, pangalan mo, brother, pangalan ko. At naniniwala po ko na araw-araw tinitignan ng Diyos ang bawat pangalan na nakaukit sa kanyang palad. At isang araw, siguro dumating ang Diyos sa aking pangalan. Bingbong Crisologo, na nakaukit sa kanyang palad. Tulad po ng isang araw, darating rin ng Diyos sa inyong mga pangalan. Siguro eto na yung araw na yon. At nung nakita ng Diyos ang aking pangalan na nakaukit sa kanyang palad, sabi siguro niya, ano kayang ginagawa nitong anak kong si Bingbong sa ibabaw ng lupa? Ginagawa niya kaya yung dahilan ay sinilang ko siya? Ano ba ang dahilan na sinilang tayo ng Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan,
God created us to worship Him, to glorify Him, and to praise Him. Hindi tayo dinalang ng Diyos para sumama ang loob, para sumakit ang ulo, para magkaroon ng problema. Hindi oh. There's only one reason why God created us. To glorify Him, to worship Him, and to praise Him. Kaya sabi siguro ng Diyos, so nakita niya ang aking pangalan sa kanyang palad. Ito kaya si Bingmong. Ginagawa niya kaya yung dahilan na sinilang ko siya? Ginagawa niya kaya yung dahilan na pinupuri ko siya? Pinupuri niya ako? Tignan ko nga ang buhay niya sa ibabaw ng lupa. At siguro, ang Diyos sa mga panahon na yun, tinignan niya ang uri ng buhay ko. At nakita ng Diyos ang uri ng buhay ko nung panahon na yun. Nakakahiya ang nakita niya. At siguro sabi ng Diyos sa kanyang sarili, etong anak kong si Bingbong, nakalimutan na yata niya na isinilang ko siya. Hindi para maging makamundo. Nakalimutan na yata itong anak kong si Bingbong na dapat purihin niya ako. Nakita niya ang buhay ko, araw-araw nagsusuga, bababae. So sabi siguro ng Diyos, kailangan kausapin ko itong anak kong si Bingbong. Alam niyo po, kahit na tayo'y lumayo sa Diyos, ang Diyos laging nandyan. Hindi lumalayo sa atin. Ayaw rin niya tayong maiwalay dahil mahal niya tayo eh. Parang anak mo. Huh? Kaya binabantayan rin tayo ng Diyos. At sabi siguro ng Diyos, kailangan kausapin ko itong anak kong si Bingbong para mabago ang kanyang buhay. At kakausapin ko siya sa pamamagitan ng mga pangyayari sa aking buhay. You know, brothers and sisters, I believe that God talks to us in many ways. As Roman Catholics, the Lord talks to us through our priest. Kung may mga hindi Katoliko na nag-a-attend dyan, the Lord talks to you through your pastors, through your ministers. But more often than not, the Lord talks to us through the Holy Scriptures, through the Bible, which is the Word of God. Ngunit higit sa lahat, naniniwala pa ako, mga magulang at mga kapatid, na ang Diyos ay araw-araw kinakausap tayo sa mga pangyayari sa ating buhay. And so, because the Lord wanted me to come back to do what I'm supposed to do, worship Him, glorify Him, and praise Him. Parang isang magulang sa isang anak, kinausap niya ako through the incidents in our lives. More often, God speaks to us through the incidents in our lives. Pagkatapos nitong seminar na ito, itong araw na ito, magnilay-nilay kayo, balikan ninyo ang mga nangyari sa inyong buhay. Makikita nyo, kinakausap po kayo ng Diyos noon. I remember very well the first time that the Lord spoke to me. I could never forget. Hindi ko makalimutan. Nung unang-una akong kinausap ng Panginoon. It was the election time, no? Or rather, ang tatay ko noon ay isang congressman na nakaupo at ang nanay ko ay gobernador. Hindi ko makalimutan to. October 18, long time ago. 1970, that was 51 years ago. When I go back into my life, doon ko napansin that that's the first time that God spoke to me. On that day, ang aking tatayo ay nasa loob ng simbahan. Dadasal, nagsisimba. Biglang-biglang dalawang tao ang dumaan sa kanyang likuran at binarilo siya.
Isang bala pumasok sa likuran ng kanyang ulo at nung bumaksak siya, isang bala ulit ang pumasok sa kanyang puso. In both instances, the shots were fatal. The shots were fatal. Namatay po ang aking tatay. Ako'y nasa Manila nung nangyari yung pagbabaril ng aking tatay sa loob ng simbahan sa aming probinsya, sa Bigan, Ilocos Sur. Anong reaksyon ko sa insidente yon? Ang reaksyon ko was the reaction of an ordinary Christian. Hindi isang Kristiyano na may bagong buhay. At anong reaksyon ng isang Kristiyano? Ang reaksyon ko was a person controlled by human nature. At ano ba ho ang reaksyon mo pagka-controlled ka sa human nature sa ganon insidente? Galit, pag-iiganti, pag-iimutok. That was my reaction. And 11 years later, when I met the Lord, I look back into that incident in my life at nakita ko huli ang Diyos sa aking buhay. Saka na lang kami nagdasal na nakaburol ang aking tatay. So, doon makikita natin na ang reaction natin, my reaction was controlled by human nature, not by the Holy Spirit. Kaya naging wasak-wasak ang buhay ko. In that incident, God was talking to me, anak, tingnan mo, pinapaalalanan kita. Pinayagan ko na makuha ang Diyos, makuha ang buhay ng iyong tatay, para ako unahin mo. Pero sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, they have eyes, but they are blind. They have ears, but they are deaf. Meron raw tayo mga mata, ngunit bulag. May tenga raw tayo, ngunit bingi. At dahil bulag ako at bingi ako, hindi ko nakita ang mensahe ng Panginoon. Pinagpatuloy ko ang aking buhay na makamundo. Katuwiran ko, dami naman akong pera eh. Gobernador pa ang aking nanay. So tuloy ang makamundong buhay. I did not learn to listen to God's voice. Pero, alam mo, ang pag-ibig ng Diyos walang hangganan po eh. Parang ang iyong anak, kahit anong suway, ang pag-ibig mo sa iyong anak walang hangganan. Ganun rin ang ating Panginoon. Walang hangganan ang pag-ibig niya sa atin. And so the Lord spoke to me second time. Election time mo yan. Ang nanay ko ay patay na ang tatay ko, pero ang nanay ko tatakbo muli na gobernador. Nakaupo siyang gobernador. So, naturally, election, at that time, 37 ang amin, 32 ang aming bayan sa aming probinsya. At that time, out of the 34 towns pala, out of the 34 towns, kontrolado ho namin ang 33 towns. Ibig sabihin, amin ang mayor, amin mga konsehan, amin ang mga pulis, kasi gobernador ang nanay ko nakaupo eh. Eleksyon. Ano bang reaksyon ng person controlled by human nature? Natural. Human nature eh. Eleksyon. Kailangan ng pera, kailangan ng tao, kailangan ng baril. So, umasa kami doon. Mas madami kang pera kaysa kalaban namin. Nakaupo kami. Mas madami mga tauhan. Election came. Lumabas ang resulta. Ang resulta po ng eleksyon, praise the Lord. Talo kami. Walang nagawa yung pera namin. Walang nagawa yung mga tauhan namin. Walang nagawa yung baril namin. Laban sa kapangyarihan ng Diyos. For again, in that incident, God was talking to me. He was trying to tell me, tignan mo, Bingbong, pera mo lahat ang pera. Baril mo lahat ang baril. Tao mo lahat ng tao. But without me,
You are nothing. God was trying to tell me at that time. Kaya lang, bulago ako at bingi ako eh. Hindi ako makapaniwalang natalo kami. Kaya, kamunduan na naman ang reaksyon ko. Controlled by human nature. Sabi ko, hindi pwede yan. Kailangan, sa susunod na eleksyon, mas madaming balance, madaming pera, maraming tao. And we prepared for the next election. Pero alam nyo, sabi ko nga, mahal tayo ng Diyos. Kaya kung minsan, may mga pangyayari sa buhay natin na malungkot, pero actually, it's God speaking to us. Ang lungkot ko nung nangyari itong mga insidente ito, lalo na itong pangatlong insidente, nasaktan po ako. Itong susunod na insidente, but again, God was trying to give me a new life, was trying to mold me to come back to Him as His child. Pangatlong insidente, wow, nabagong buhay ko po. In 1970, may dalawang barangay na nasunog sa aming probinsya, Oray at Ora Centro. At doon po, daan-daan ang bahay na nasunog at libo-libong tao nang walaan ng tahanan. Ginawa ng aming kalaban ay nag-imbento ng mga kaso, binintang sa akin yung mga yon. Sabi ko, wala naman akong kinakaalam doon. Pero ang gusto na ng mga kalaban, they wanted me out of the province kahit natalo na kami. Kasi, siyempre, may sakit pa sila ng ulo. Nandun ako. So, pinailan po ako ng kaso, arson, saka arson with homicide. Again, what was my reaction? What is the reaction of controlled by human nature? Huwag tayo ng pinakamagaling na abogado. Pera naman tayo eh. Lagyan natin yung judge. And, huli ang Diyos sa aking buhay. And that's exactly what I did. Ginawa akong pinakamaling na abogado. Naglagay kami sa judge. Ginamit na yung mga contacts namin. Dumating ang resulta. At hatol ng Diyos, judge. Nakita ng judge. Nakita raw niya ako na ako'y nagkasala. At sinentensyahan po ako ng 2 habang buhay na nakabilanggo. Double life imprisonment. Immediately on that day, dinala po ako sa Muntinlupa sa New Bilibid prisons. And there, I stayed there for 8.5 years. So makikita natin, when you're controlled by human nature, the result is death. Patay lahat ng bahagi ng aking buhay. Kasi kamunduan eh. Ang nagkukontrol sa buhay ko. Pero mahal ako ng Diyos, kapatid. Katulad mo, mahal ka rin ng Diyos. Again, God spoke to me in another way. Na nasasaktan na naman ako. Kaya kung nasasaktan ka, kapatid, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. God has a message for you there. In prison, ganito na nakinausap ng Diyos. Doon po, buhay ko makamundo pa rin. Naglalagay ako sa mga gwardiya para magawa ko lahat ng gusto ko. Mabigyan ng VIP treatment, magkaroon ng television, magkaroon ng kama na maganda. So, halos kaibigan ko lahat ng gwardiya, mga opisyal. Kasi naglalagay ako. But one day, God spoke to me for the last time. Biglang-bigla, nagbago yung mga opisyal namin, mga gwardiya. Tinanggal yung mga kaibigan ko, yung mga tumatanggap sa akin ng pera, at bagong gwardiya, bagong opisyal na dinagay. So, ano nangyari? Lahat ng pribileyo ko cancel. Lahat ng privileges, lahat ng kailangan ko, wala. So sabi ko, sa loob ko, kamunduan na naman ang sagot ko. Siguro itong bagong opisyal, naghihintay lang ng lagay. Sabi ko, nagpadala ako ng pera. Pinabalik, ayaw lang tanggapin. Sabi ko, siguro kulang. Bigay ko.
So, tinobserbahan namin, nakita namin na kaya pala ayaw tumanggap yung bagong opisyal namin. Miyembro pala ng Catholic Charismatic Renewal. So, nakita namin, nagpapalife in the Spirit seminar na sa loob ng bilangguan. Ang daming sumasama ng mga bilanggo. Sa mga prayer meeting, nagtataas ng kamay, parang siraulo. Nagpupuri sa Panginoon. Ako naman, tawa lang ako ng tawa, nag-observa ako. May mga kaibigan ako. Sabi ko, ba't ba kayo nag-a-attend dyan? Ano ba meron dyan? Sabi ng kaibigan ko, boss, pagka nag-attend dyan, may pribileyo ka, may VIP treatment ka. Yun ang hinahanap ko po. Naglalagay ako para mabigyan ako ng VIP treatment sa pribileyo. Ayaw naman tumanggap, kaya wala akong pribileyo, wala akong VIP treatment. Katulad ng anong VIP treatment ang binibigay, sabi ko. Kung miyembro ka ng charismatic niya, ang visiting hours mo, hindi lang hanggang last 3, pwede hanggang last 5. So, sa mga bilanggo, malaking bagay yun, no? When you are with your loved ones. In other words, madaming sumama, hindi para mapalapit sa Diyos, para mapalapit sa opisyal namin. So, may kasabihan, if you can't win them, join them. Sumama na rin ako para magkaroon ng pribileyo. But when I was attending that Life in the Spirit seminar, the same seminar that you are now attending, siyempre napilitan mo akong makinig, pilitan akong magsayaw. I began to be touched by the Lord. Especially in the new life, may mga nag-testimony kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay. I was touched by the Lord. And little by little, I began to have faith with God. Noong tapos ko is na nadinig ko yung mga nagsalita, sabi ko, yung nagsalita, mas masama pa na 1,000 beses sa akin. Ilang napatay niya ako, wala ko napatay. Abay, kung binago ng Diyos ang kanyang buhay, pwede rin niyang baguhin ang aking buhay. Kasi after that, biglang-bigla, a few months later, yung nag-testimony, madaming napatay, walang pamilya, walang lumalakad ng kanyang kaso. Biglang pinalabas. Karoon ng pardon. Aba, sabi ko, mas masama ito sa akin, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Siguro, babaguhin rin ng Diyos ang aking buhay. So, I began to have faith, little by little. And after the seminar, I began to attend every meeting of the Charismatic Renewal. I hungered so much. Nag-a-attend lang, basta tungkol sa Diyos, hindi mapunta sa Muslim, mapunta sa iglesia, mapunta sa kahit na anong religion. Nag-a-attend na ako. I began to hunger for the Word of God. And finally, my relationship with God became closer inside prison. Until one day, when I have seen many miracles inside prison, financial miracles, relationship miracles, I began to have a personal relationship with the Lord. This is what this is all about, the Life in the Spirit seminar, for you to have a personal relationship with God. So, I began to have a personal relationship. And one day when I was praying to the Lord inside our chapel in prison, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na maglingkod sa inyo. And I will serve you because I have seen how powerful you are. Give me a sign, Lord, that you are allowing me to serve you. Nag-iisip ako kung anong paraan. At ito pong naisip ko. Alam ko na, Lord, kung makakalabas ako ng bilangguan bago dumating ang December 31, 1980, alam ko, Lord, kayong nagpalabas sa akin. At yun ang magiging palatandaan ko na pinapayag. Gusto niyo akong maglingkod sa inyo. Pero kung lalabas ako ng bilangguan after 1980, sabihin, Lord, ayaw niyo akong maglingkod sa inyo. You know, I remembered, brothers and sisters, when I made that covenant with God,
It was September or October of that year, 1980. So, bibilang ako, September, October, November, December, 1980, parang binigyan ko si Lord ng 3 buwan lang bilang pinaka-deadline para ilabas niya ako. Sabi ko, mukhang imposible ito. Ang nanay ko nga, 8 taon at 8 taon na linalakad niya yung kaso ko. Gumagamit kami ng pera, koneksyon, walang nangyari. Give up na nga siya. Ayaw na nga niya nakaran eh. Tapos eto pa kaya, hindi ko nakikita ang Diyos. Wala man lumalakad yung papeles ko, makakalabas ako. Posible, sabi ko. But then, I just prayed and prayed to the Lord because I was having my faith. My faith with the Lord was growing. And I just prayed and I prayed and I prayed. Walang lumalakad do. But to make the long story short, December 29, dumating ang misis ko umagang-umaga. Sabi ko, ba't aga mo? Dad, tumawag ang Malacanang. Oh, ganon. Oo, sabi niya, bibigyan ka raw ng pardon para makalabas ka na. Sino lumakad? Wala. Sabi ng misis ko, sa naisipan lang. And you know, I began to thank the Lord. Sabi ko, alam ko kamay mo, Panginoon. Itong gumagalaw. Dumating ang December 31 ng umaga, nasa bilangguan pa rin ako. Dumating ng alas 5 ng hapon, ng December 31, 1980, nasa chapel ako. Sabi ko, Lord, palagay ko, imposible na ako makalangmas bago mag-1980 eh. Kasi alas 5 na, wala nang opisina, New Year na. Then, siguro ayaw mo talaga ako maglingkod, Lord, kasi posible na ako makakalabas bago mag-1980. Ang usapan natin, bago mag-1980, Lord, para maglingkod ako sa inyo. So, I was praying to the Lord. Pagdating ng mga alas 11, biglang may dumating na kotse sa loob ng aming compound sa bilangguan. Kita ko may pumupulang-pulang ilaw. Sino kaya ito? Sabi ko, nakita ang unang bumaba, yung director ng prison. Pangalawang bumaba, yung nanay ko. At nilapitan ako ng nanay ko, yinakap ako. Anak, eto na yung papeles mo para makakalabas ka sa bilangguan. Immediately, I went to the chapel. I praised and thanked the Lord. No? And pinoses nila ako. Pinoses nila yung papeles ko. Nung ibalik na, naghihintay kami ng nanay ko, ang aking misis. Balik na yung papeles. Ready na ako. Pinirmahan na. Lalabas na ako. Paglabas namin sa gate, ang bilangguan, yun ang official time out ko. Sabi ko sa misis ko. Sabi ko sa anak ko, anak, anong oras na? Dad, sabi niya, 10 minutes before 12 o'clock midnight. Hindi, mali yan. Sabi ko, mali. Sa driver ko, anong oras na? Sir, 2 minutes before 12 o'clock. Mali yan. Sabi ko pa rin. Mrs. ko, tinanong ko, Ma'am, Mami, anong oras na? 5 minutes before 12 o'clock midnight. So, madaling salita ko, nandun na naman yung human nature ko. Gusto ko na nang magpalusot kay Lord. Ayoko na nang maglingkod. Mahirap maglingkod sa Diyos eh. So, officially, linista doon sa gate. Nakalabas ako 5 minutes before 12 o'clock. Midnight, December 31, 1980. God is an answering God. He fulfilled. Ginawa niya ho. Yun akin na panalangin sa Kanya. Alam niyo, nung after that, I prayed to the Lord. And then I began to serve the Lord kasi that was my covenant with the Lord. For so many years, namamasyal kami, umiikot kami, and then we formed this lamp flock ministry. And then we began to spread the news
the good news about the life in the Spirit Seminar, that God can give us a new life. And many lives were changed because of this life in the Spirit Seminar. But alam niyo po, in serving the Lord, napakabait ng Diyos. Tama pala siya na talagang pagkakasama mo ang Diyos, dadaling ka niya sa mga bahagi ng buhay mo na hindi mo akalain maaabot mo. In 1998, nag-decide po ako na I could serve the Lord better with the gift that God has given me in politics. So, 1993 muna, tumakbo ako senador, talo po ako. 1995, tumakbo akong congressman sa First District ng Quezon City, talo pa rin ako. But, so yun ang ibig sabihin na hindi dahil bagong buhay ka na wala ka ng problema, hindi o. Dumadating pa rin mga disappointments, mga problema, but I knew that God was with me already at that time. So, hindi ako tinatalo ng problema kasi mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. In 1998, tumakbo ang konsehal in the same district sa First District sa Quezon City, nanalo po ako. Nag-serve ako ng 2 terms sa konsehal, pero tuloy-tuloy po rin ang pagpupuri ko sa Panginoon, paglilingkod. Naglingkod ako ng 2 term na konsehal, tapos pangatlong term ko, hindi na ako nagkandidatong konsehal, nagkandidato na po ang congressman sa First District of Quezon City. Nanalo po ako. Second re-election ko, nanalo ulit ako. Naka 3 terms po ako na konsehal. My second term, pinagkandidato ko yung anak kong konsehal. Nanalo po, naka 3 terms akong congressman. Same time, nagkonsehal yung akin anak. Tapos, bumalik ako noon, dahil 3 terms akong congressman, bumalik ako noong 2016. Nanalo po ang congressman. Ulit. 2019, yung anak ko na pumalit sa akin na congressman. Hanggang ngayon po. You see? God was so good to me. Alam nyo, God can really change our lives kung siyang uunahin natin. Kaya, pagka kayo po ay baksak na baksak sa inyong buhay, kung pagod na ho kayo, kung mabigat na ang inyong dinadala, kung paano ang dating ng problema sa inyo, pause a little. Talk with the Lord. And God will raise you up. God will raise you up para makalakad ka sa mga bahagi ng buhay mo na binabagyo katulad ko. God will raise you up para makatayo ka sa mga bundok ng buhay mo na kailangan magtayuan. Kasi malakas ka, kapatid, kung ikaw ay nasa balikat ng ating Panginoon.
Itataas ka niya. Tataas ka niya para makatayo ka sa mga bundok sa buhay mo. Tataas ka niya para makalakad ka sa mga bahagi ng iyong buhay na binabagyo. Sapagkat kung nasa balikat ka ng Panginoon, napakalakas mo. Itataas ka niya kung siyang gawin mong number 1 sa buhay mo, sa bagong buhay mo. Tataas ka niya sa mga bahagi ng iyong buhay na hindi mo akalain maaabot mo. Katulad ko po, akalain ko bang from ex-convict? Di ba ho, naging konsel ako? Dapat wala nang naniniwala ho sa akin. Pero hinalala akong konsel 2 beses. Hinalala akong congressman 4 na beses dito sa aking distrito. Ang akin anak, hinalala rin na konsel ng 3 beses. At siya ang congressman ngayon. I never expected that. You see? Pagka number 1 po ang Diyos sa iyong buhay, He will raise you up to more than you can be. Remember that. He will raise you up. Alam niyo po, kailangan yun so that God can raise you up, that when you are down, kailangan number 1 ang Diyos lagi sa inyong buhay. Babalikan ko yung sinabi ko po. Romans chapter 8 verse 6. To be controlled by the human nature results in death. To be controlled by the Holy Spirit results in life and peace. Look at my life. When I was controlled by human nature, I had everything. But what was the result? Death. When I had nothing, I was imprisoned, my life was shattered, but I was controlled by the Holy Spirit. God lifted me up. He raised me up to heights that never I thought I could be there. And God can do the same in your life. He can do that. Give you a new life if you make Him the number 1 in your life. At alam mo ba, kapatid, kung paano magiging number 1 sa iyong buhay? Ako, meron akong inaawit lagi. Alam, mahilig ako sa awit eh. Pero, aywan ko, ang awit di yata mahilig sa akin. Pero, gusto mo maging number 1 sa iyong buhay? Ang Diyos, parang conscious ka, lagi akong meron inaawit. Pakinggan niyo itong awit na ito. At samahan niyo ako kung alam niya. Alam niyo itong awit to na ito. Ito yung awit na kung araw-araw may naawit, the Lord will become the number 1 in your life. But kailangan awitin mo ito, hindi lang awit. Kailangan awitin mo na ginagawa mo. Ito yung awit na ito. Ikaw ang bigay ng may kapal. Di ba? Diyos naman talaga ang nagbigay. Panginoon ang nagbigay. Sino ikaw? Si Jesus. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal. Diba? Pag nagdadasal tayo, Lord, tulungan mo po ako. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ng Panginoon? God gave His only Son, Jesus, for our salvation. Kaya, ang Diyos dito, ang ikaw, si Jesus. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat
pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Sa lahat ng panahon, yan ang awit mo. Kaya kung aawitin mo lang ito, na hindi mo tutuhanin, wala rin. So sa lahat ng panahon, kailangan ay ang Diyos ang iibigin mo. Ang problema, kung minsan may mga panahon na pagkagalit tayo, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Uulitin ko po, iniibig mo ba ang Diyos pagka minumura mo yung nakabangga sa'yo? Iniibig mo ba ang Diyos kung makita mo yung nakautang sa'yo na galit ka na ayaw magbayad? Hindi. Brother Bingo, may utang naman. Aba, ano sabi mo sa awit mo? Upang sa lahat ng panahon, in good weather, in bad weather, dapat ang ibigin mo ay ang ating Panginoon. Yan ang awit mo eh. Pero kung inaawit mo lang yan, naawit lang, wala rin mangyayari. Kailangan isabuhay mo yan para maging number 1 ang Diyos sa buhay mo. Para itataas ka ng Panginoon sa lahat ng bahagi ng buhay mo na hindi mo akalain maabot mo. Upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw ng aking mundo. Diba? Pagka nagugulat nga tayo, Lord, lagi ganun eh. Naku, Diyos ko. Siya ang tanglaw natin eh. Siya ang liwanag natin. Kabiyak nitong puso ko. Kabiyak dapat ang Diyos sa ating puso. At etong dapat, wala ni kahatiman saglit na sa'yo ay papalik. Ngayon kailan may ikaw. Again, ulitin ko. Ano sabi natin? Wala ni kahatiman saglit. Kung minsan may kahati si Lord eh. Di ba? Late lang na dumating ang asawa mo. Seselos ka na. Mumura ka na. Gaaway mo na. Dapat walang kahati ang Panginoon. Yung kasama mo sa opisina, sinumbong ka. Mumurahin mo na kaagad. Hindi, walang kahati. Dapat ang Diyos lang mapagpatawan, maunawain. Amen. Wala di kahati man saglit na sa'yo ay papalik. Ngayon kailan may ikaw. Kaya ito dapat mong gawin. Pakinggan mo ang lahat ng ating galaw, ang sanhi ay ikaw. Alam nyo, lahat ng kilos nyo dapat kinukonsulta niya sa Diyos. Ganun ang tao na may isang buhay. Tulad nun, paggising mo, Lord, anong unang gagawin ko? Magtututbrush o maghihilamos? Katawa, no? Yan ang buhay ng Kristiyano. Lahat kinukonsulta mo eh. Pag magluluto ka,
Lord, ano ang nalulutuin ko? Ulam o yung kanin? Pag nagbibihis ka na, ano yung susuot ko, Lord? Itong puti na damit ko, itong pula. Lahat ng iyong ganaw. Kasi pag kayo maliliit na bagay, kinukonsulta mo kay Lord, then automatic yan. Yung mga malalaking bagay, kinukonsulta mo na rin kay Lord. And when you consult the Lord, you can never go wrong, my dear brothers and sisters. Kaya, dapat yun ang gawin natin sa ating bagong buhay. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Ito naman ang resulta. Kung bukas man dahil may isang ikaw. Oo, kapatid, tulad ko, kung may bukas man ako tinatanaw, dahil nandyan ang Diyos. Mula nung nakilala ko siya, gumanda ang buhay ko. Ba? Palain mo, ex-convict, naging konsehan, naging congressman, ang anak niya, konsyal rin, at congressman rin. Kung may bukas man ako, hindi dahil sa agagawaan ko, dahil may Diyos na katulad niya. Kaya, kung bukas man tinatanaw, dahil may isang ikaw, ulang ang magpakailan pa man, kaya kulang upang bawat sandali kulang na kulang po na purihin kong Panginoon. Kita nyo, kahit hindi ako sanay sa Zoom na nagbabahagi, ang hirap po yung nagsasalita kang mag-isa. Diba? Hindi mo alam kung may nakikinig. Pero kulang eh. Lalo ngayon, COVID kaya ginagawa natin lahat ng paraan para bahagi natin ang salita at kapangyarihan ng Panginoon. At dapat yun rin po ang gawin natin. Pagkatapos yung seminar na ito, bahagi nyo na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang mulit-muli ay mahalin ay ikaw. Ito dapat ang awit po natin. Kung awitin natin to, kahit na haming lang, unang-una, then God will become the number one in our life. At magka naging number one ng Diyos natin sa buhay natin, itataas niya tayo. Tulad ng inawit natin kanina, He will raise us up so that we can stand on mountains. He will raise us up so that we can walk on the stormy paths of our life. Kasi pagka tayo'y nasa balikat doon ng Panginoon, napakalakas tayo. We are strong when we are on the shoulders of the Lord. And tataas po niya tayo. Sa bahagi ng buhay natin ay hindi natin akalain maaabot po natin. Tignan nyo. Kalaan ko ba maabot ko na maging congressman Gani ako na bilangguan. God will raise us up. Kaya, para we can be close to the Lord, dapat lagi natin inaawit na ikaw. Pero kailangan galing sa puso. Galing sa puso natin yan, then God will raise us up.
Let's sing this song together. Umali kayo. Sige, huwag kayong may... Ako nga, nag-iisa dito, pero kumakanta ako. Kantahin natin, awitin natin. Ikaw ang bigay ng may kapal. Everybody! Go sa akin dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw nitong mundo, kabiyak nitong puso ko. Walang ni kahati man saglit na sa'yo'y may papalit. Ngayon kailan may ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi, yes Lord, ang ikaw. Kung bukas man tinatanong, yes Lord, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man upang bawat sandalian, upang mulit-mulian at mahalin at ikaw. Mabait po ang Diyos. Kaya niyang ayusin yung buhay mo, kapatid. Ako? Wasak ang buhay ko nung araw. Oh! Hanggang ngayon, may mga bahagi pa rin po ako sa buhay ko na hindi pa rin naayos. That's why our relationship with God must be constant. Alam niyo po, nakalabas ako sa binangguan ko sa Muntinlupa dahil nanampalataya ako sa Diyos. Wala naman nung pagkakaima pagkabilanggo ko sa Muntinlupa at yung pagkabilanggo niyo ngayon, wala akong pagkakaiba. Pagkakaiba lang ho, ako ay nabilanggo sa tunay na rehas, Muntinlupa. Pero kayo, nakabilanggo kayo sa puso, sa buhay, sa kasanamdamin. Ano ang pagkakaiba hindi ba Sa gabi, tulad ko nung nasa Muntinlupa ako, pareho lang naman tayo Tumutulo rin ang luha ninyo, hindi ba katulad ko? Pagka iniisip mo yung lumang buhay nyo, pagka iniisip niyo yung pinagdadaanan nyo ngayon, katulad ko noon, nasa Muntinlupa ako, sumisikip rin yung dibdib ninyo hindi ba Lumalabas rin yung bundong na hiningan nyo. Tumutulo rin yung luha ninyo tulad ko. Wala akong pagkakaiba yung pagkabilanggo ko noon sa kapagkabilanggo nyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung nakalabas ako sa aking bilangguan dahil sa pananampalataya ko sa Diyos, ikaw rin, kapatid. Ano man ang bilangguan mo na kinararaan na kayong bilangguan sa hirap ng buhay,
bilangguan sa sama ng loob, bilangguan sa wasak na kahanan, bilangguan na may sakit. Ikaw rin, kapatid, kaya mo makalabas sa bilangguan na yan at mabago yung buhay. Tulad ko. Today, brothers and sisters, I'd like you to join me in prayers. Samahan niyo ako, sama-sama tayo sa panalangin para baguhin ng Diyos sa ating buhay. Yung mga buhay na kailangan natin mabago. So that we can have a new life in the areas of our life na gusto natin baguhin. Manalangin po tayo. Pero alam niyo po, hindi naman tayo pwedeng hingi sa Diyos. Siyempre, kung nasasaktan rin natin siya, siyempre, hindi rin sa kanayon po na bigay niya sa atin. Ang Diyos naman ay gumagawa mo ng paraan eh. Lagi siyang gumagawa ng paraan para sa atin. Ng mga bagyo sa ating buhay. Gumagawa siya ng mga daan po sa wilderness. Gumagawa siya ng mga river sa disyerto po. Kaya lang, minsan, tinatalikuran po natin eh. Siguro, panahon na sinubukan naman natin lahat ng layaw eh, sa mundo. Naligaw tayo sa landas. Sa ating paglayo po. At hindi natin alam kung saan tayo patungo nung araw. Ngunit sa atin ngayon ay dapat magbalik tayo loob sa Diyos. Talk to the Lord. Ask Him for forgiveness. Lord, hindi mo ako pinabayaan, alam ko. Kasi tinitignan ko po ang buhay ko. Ang daming bahagi sa buhay ko na gusto kong baguhin. Kala ko wala ng pag-asa, pero eto Lord, nandito pa rin ako. Itong nakaraan, Lord, sinubukan kong lahat ng layaw sa mundo. Naligaw po ako ng landas sa aking paglayo. At hindi ko alam kung saan po ako patungo. Ngunit sa akin, hindi ko kayo nagkulang. Tinitignan ko ang buhay ko ngayon. Lagi ka nandyan, naghihintay lang pala sa akin. Kaya Lord, naamin ko, ako'y nagkamali at tumalikod sa iyo. Tinatawag mong aking pangalan, pero tumalikod po ako. Yes, Lord.
Yes, Lord. Today, as we continue our prayers, sa pagtutuloy po natin, nais kong sa katahimikan ng iyong puso, as you close your eyes, kausapin mo, Panginoon. Katulad ng ginawa ni Brother Bingbong, nung siya ay nakakulong. Have a personal relationship with the Lord. Matagal ka na niyang hinihintay, di ba? Alam mo yan. Ngayong pagkakataon mo, ibuhos mo lahat ang damdamin mo, kapatid. Anong gusto mong baguhin sa iyong buhay? Kung ano yung pinagdadaanan mo na hirap ngayon, kung ano yung bagyo na dumarating sa iyong buhay, labas mo sa Panginoon. Kausapin mo siya sa katahimikan ng iyong puso. Tell Him about your problems. Tell Him about your insecurity. Hindi ka naman niya iniwan eh. Ikaw ang umiwan sa Kanya. Pero ngayon, kapatid, nandyan siya. Kausapin mo siya ngayon sa katahimikan ng iyong puso. Sabihin mo yung damdamin. Naghihintay siya. Hindi kita malilimutan. Hindi ka niya kakalimutan. Hindi kita pababayaan. Nakaukit man pakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Panginoon, alam niyo po, Panginoon, Limutan huwag mo ang ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapupunan. Paano niya matatalikdan? yes, Lord. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Oh, Lord, ito nga po na ito, huwag mo po akong kalimutan. Huwag mo akong pabayaan, Lord. Baguhin mo ang aking buhay. Lalong-lalo na ako, Lord, na may karamdaman.
Lord, wag mo munang kunin ang buhay ko. Kailangan pa ako ng aking mga anak, ng aking mga magulang, ng aking asawa. Ikaw ang nagdalang sa akin, Lord. Ikaw rin ang magbalik ng aking kalusugan. Balik mo, Lord, ang aking kalusugan. Balik mo, Lord. Wag mo rin akong kalimutan, Lord. Ako na may mga mahal sa buhay na may karamdaman. Wag mo munang kunin si Inay, si Itay. Wag mo munang kunin yung aking anak, yung aking kapatid. Ipuin mo sila, Lord. Balik mo kalusugan nila. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa kanila, Lord. Ikaw rin ang magbalik. Huwag mo rin akong pabayaan, Lord. Ako na wasak ang aking tahanan. Magpapasko na naman, Lord. Iwalay pa rin ako sa aking mga mahal sa buhay. Lord, turuan mo kami magunawaan. Turuan mo kami magpatawaran para magkaisang muli kami ng aking mga mahal sa buhay. Lalo na ako, Lord, huwag mo rin akong pabayaan. Huwag mo kalimutan ako, Lord, na hirap sa kabuhayan. Lord, kumisan, hindi ko na nga alam kung saan namin kukunin yung pangailangan namin. Lalo na ngayong pandemic, Lord. Bahala ka na sa buhay ko, Lord. Alam ko, Lord, you're going to make a way for us, Lord. Kahit na mukhang walang paraan na aking buhay, I know, Lord, that God will make a way, Lord. You will make a way for us, Lord. Please make a way, Lord, para mabago ang aking buhay. Yes, Lord. Where there seems to be no way. Works in ways we cannot see. Lord. He will make a way for me. He will be my guide. Oh, Lord. Holding closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Lord, salamat po. Alam ko, ngayon pa rin, iniipo mo na, Lord, ang bahagi ng aking buhay. At binabago mo ng aking buhay. Ako po ay nagsapapasalamat. Today, Lord, I give thanks to the Lord. I give thanks and praise to you, Lord God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, oh, yes, Lord. let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks,
Nyo, mga kapatid, ang uli sa lahat, bago ako umalis, bago ako magpasalamat sa inyo, hindi ibig sabihin na kung bagong buhay na tayo, wala na tayong problema. Hindi po. Nako, nandiyan pa rin no. Kasi, alam nyo, we can never see the light if there is no darkness. Hindi natin makikita ang himala ng ating Panginoon kung walang kadiliman po. Mapagdadaanan natin ang kahirapan pa rin, pero ang pagkakaiba ngayon, may Diyos tayo sa ating buhay. Kaya ang pagkakaiba ngayon, no, ay naglalako sa iman tayo sa kahirapan sa buhay na may pananampalataya sa Diyos. Kaya ako, lagi kong inaawit, no, na lagi akong naglalakad na may pananampalataya sa Diyos pagka may dumarating na bagyo sa aking buhay. Kaya inaawit ko po ay hindi ako nag-iisa naglalakad sa kagitnaan ng aking mga problema. Ito po ang inaawit ko. Tawitin rin ninyo ito. Mahilig ako sa awit talaga eh. When you walk through a storm, hold your hand up high, oh, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the love. Walk on to the wind, walk on to the rain, though your dreams be toast and blow. Walk on with faith in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Oh, totoo yan. Kahit na darating ang problema mo, lakad na. Lakad na. Huwag kang mawala ng pananampalataya. Lakad na kahit anong bagyo darating buhay mo. Sapagkat hindi ka nag-iisa. Promise? Lakad lang. Kahit anong darating mula ngayon, may bagong buhay ka na. Lakad lang. Tandaan niya ng Diyos na nag-ayos ng iyong buhay. Kaya, lakad lang. Lahat ng hangin, lahat ng bagyo, just walk with the Lord. Amen. Amen. Walk on to the wind, walk on to the rain, though your dreams be toast and long. Walk on, with faith in the Lord, and you'll never walk alone. You'll never walk alone.
Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo at magandang bagong buhay sa inyo lahat.